Tahimik ang Roma. Isang Lunes ng umaga, isang dokumentong pirma lamang ang dumating sa tanggapan ng isang lumang institusyon sa loob ng Vatican. Walang press release, walang pag-anunsyo, walang nakalagay sa headlines ng mga pahayagan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may narinig ang simbahan. Isang alingawngaw, isang pagyanig. Ang dokumento ay isang liham mula sa opisina ng Santo Papa, may lagdang hindi kailanman nagkulang sa bigat, Leoy. Lasi, sa loob nito, isang simpleng utos, ang pagtanggal ng isang opisyal at ang pagtatalaga ng isang bago. Sa likod ng papel, sa likod ng mga salitang formal at diplomatikong isinulat, may nagbago. Hindi lang sa Roma, kundi sa buong simbahan. Sa isang maliit na opisina sa loob ng Pontifical John Paul La Theological Institute for Marriage and Family Sciences, binasa ni Monsignor Aldo Carraro ang liham. Tahimik. Umabot ng 5 ulit bago niya muling naproseso ang laman nito. Kardinal Paglia tinanggal, bulong niya sa sarili, habang nanginginig ang kanyang mga daliri. At ang kanyang kapalit ay si Riona. Hindi siya makapaniwala. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala kay Riona, sa katunayan, lihim siyang humanga sa lalaking iyon, kundi dahil hindi siya inaasahan na mangyayari ito. Hindi na. Sa dami ng taon ng katahimikan, kompromiso, at mga pahayag na doble ang ibig sabihin, inakala niyang permanenteng bahagi na ng fin ng bagong simbahan ang pag-iwas sa katotohanan. Ngunit ngayon, isang sulat, isang pangalan, isang aksyon, at biglang, tila nagising ang mundo. Ang lihim ng Vatican ay hindi ang mga eskandalo. Hindi ang mga dokumentong nawawala. Hindi ang mga paksyon. Ang tunay na sikreto ay ang kabigatan ng katahimikan nito. Sa loob ng higit isang dekada, tila unti-unting napalitan ng dialogo, ang katotohanan, at ng konteksto, ang immoral na batas. Dahan-dahan. Walang putok. Parang bagyong hindi dumaan sa isang buhos ng ulan, kundi sa patak-patak na ulan na hindi mo mapapansin hanggang malubog ka na. Kardinal Paglia, na tinaguriang arkitekto ng bagong direksyon ng Institute, ay naging simbolo ng pagbabagong iyon. Mapanlikha sa pananalita, bihasang gumamit ng malalambot na salita upang talikuran ang matitigas na turo. Hindi niya sinabing mali ang doktrina. Pero hindi rin niya sinabi kung tama ito. Sa mga conference, sinasalubong siya ng palakpakan. Sa mga faculty meetings, nangingibabaw ang kanyang presensya, elegante, kalmado, at mapaglaro sa mga salita. Ang katotohanan ay hindi formula, wika niya minsan. Ito ay pakikipagtagpo. Sa unang pakikinig, tunog inspirasyonal. Ngunit sa masusing pagninilay, nawala ang sentro. Sino ang gumagabay sa pagtagpo na yon? At ano ang pamantayan? Ang mga propesor na nagturo ng teolohiya ng katawan ni San Juan Pablo II ay unti-unting nawala. Ang mga kurso sa kasal at buhay ay napalitan ng mga seminar sa relational dynamics at pastoral adaptation. At ang mga estudyanteng dating uhaw sa katotohanan ay nauwi sa pagkainip, kalituhan, o rebelyon. Sa kabilang dako ng mundo, sa isang bayan sa Southern Italy, isang ama ng pamilya, si Giovanni, ay nanonood ng balita sa telebisyon habang tinatapos ang almusal kasama ang kanyang asawang si Elena at 4 na anak. Riona, bulalas ni Giovanni habang nakatitig sa headline ng balita sa ticker. Pinalitan na si Paglia. Si Riona, tanong ni Elena, na sandaling itinigil ang paghihiwa ng tinapay. Yung pari na tinanggihan magkompromiso kahit noong pinilit siya. Siya nga, sagot ni Giovanni. Tahimik yun pero matibay. Hindi mo mababali. Tahimik ang hapag. Ngunit may ngiti sa mukha ni Elena. At sa loob ng puso ni Giovanni, may apoy na muling nagliyab. Mula sa Vatican, walang nabanggit na dahilan. Walang komentaryo. Ngunit ang kilos ay malakas kaysa anumang pahayag. Samantala, sa loob ng Vatican, tahimik na naglalakad si Cardinal Riona sa isang pasilyo ng marmol, walang kasamang media, walang bodyguard, dala lang ang kanyang itim na folder. Wala sa kanyang mukha ang gulat o yabang. Kalmado. Sigurado. Ang kanyang mata ay diretsyo. Alam niya kung ano ang kanyang pinapasok. Bago pa man siya pumasok sa opisina ng Institute, sinalubong siya ni Monsignor Carraro. Eminence, yumuko si Carraro. Padre Aldo, sagot ni Riona, mahina ang tinig, ngunit matatag. Salamat sa iyong pagtanggap. Tahimik ang kanilang lakad papasok sa loob ng silid.
Alam ko kung anong klima ang inabutan ko, dagdag ni Riona habang binubuksan ang folder. Hindi ako dumating para maghiganti. Dumating ako para muling itindig ang pundasyon. Sa mga seminaryo sa buong mundo, may mga bulong-bulungan. Ang mga propesor ay palihim na nag-email sa isa't isa. Napansin mo ba ang appointment? Si Riona. Hindi ako makapaniwala. Pwede bang ito na ang simula ng pagbabago? Sa mga group chat ng mga laiko, may mga mensahe ng pag-asa. May mga umiyak. May mga umiti sa tahimik na pananalangin. Sa isang pamilya sa Texas, isang ina ang yumakap sa kanyang anak pagkatapos ipakita ang balita. Sa Kenya, isang seminaristang dating balak mag-drop out ay nagdesisyong manatili. Sa kabilang panig, may mga mataring nanlilisik. May mga opisyal na bumubulong ng regression. May mga editor ng journals na agad naglabas ng artikulong nagtatanong sa implikasyon ng bagong konserbatibong pamumuno. Sa isang sulok ng CAF sa Roma, dalawang progresibong teologo ang nag-uusap. Isa na namang liko pabalik. Pinipilit tayong bumalik sa siglo 20. Mas masahol. Baka sa ika-13 siglo pa, sagot ng isa, habang humihigop ng kape. Pero hindi ito magtatagal. Isang tao lang si Riona. Isa lang. Ngunit sa langit, marahil may ibang pananaw. Dahil minsan, isang tao lang ang kailangan. Habang ang mundo ay unti-unting natututo sa pagbabago, mas maraming mata ang bumabalik sa tanong, paano tayo umabot dito? Ano ang mga pangyayari, hindi isang linggo o isang buwan, kundi isang buong dekada, na nagtulak sa simbahan sa gilid ng moral na pagkalito? At sa katahimikan ng mga dokumento, lumilitaw ang mas malalim na kwento, ang dekada ng hamog. Walang putok. Walang lindol. Walang ekskomunikasyon. Ang pagbabago ay dumating tulad ng usok mula sa insensaryo, mabagal, halos hindi mo mapapansin, ngunit unti-unting bumabalot sa lahat. Noong mga unang taon ng bagong dekada, walang nagbabalita ng krisis. Sa halip, naroon ang mga ngiti sa mga pulong, mga pahayag na puno ng pakikipagkaisa, mga dokumentong tila nakasulat hindi upang mangaral kundi upang ipaliwanag. Makatao, sabi ng ilan. Makapastoral, dagdag ng iba. Ngunit sa mga gilid, sa pagitan ng mga pahina, may bigat ng tanong, nasaan na ang dating tinig ng simbahan? Ang dating mga aral na tila ukit sa marmol ay biglang napalitan ng mga posibilidad. Ang dapat ay naging maaari. Ang batas moral ay naging konteksto. Ang kasalanan ay bihira ng pangalanan. Ang konsensya ay naging batayan, hindi gabay. Ang pangalan ni Cardinal Vincenzo Paglia ay umangat hindi sa pamamagitan ng karisma, kundi sa husay ng tono. Tahimik, elegante, at palaging may sagot na malabo pero magalang. Bilang Pangulo ng Pontifical Institute, siya ay naging simbolo ng bagong teolohiya. Isang teolohiya ng nuance, ng ambigwidad, ng pagbubukas, na walang malinaw na pintuan. Sa kanyang panunungkulan, isang liham ang ipinadala sa mga miyembro ng faculty. Ito'y hindi utos kundi paanyaya. Ngunit malinaw ang mensahe, i-review natin ang mga pananaw upang mas makasabay sa kasalukuyang realidad ng pamilya. Sa ilalim ng mga magagandang salita, may pagbabago sa puso ng simbahan. Si Father Mateo, isa sa mga pinakamatagal ng guro sa Institute, ay hindi makapagsalita noong tinanggap niya ang kanyang termination letter. 20 taon siyang nagturo tungkol sa dignidad ng buhay mula sa konsepsyon hanggang sa natural na kamatayan. Sa loob ng 2 talata, tapos na ang kanyang misyon. Hindi siya nagreklamo. Tahimik siyang umalis. Ngunit ang kanyang mga estudyante ay nagulat. Ang iba ay nalito. Ang iba, galit. Isang babae, si Letizia, halos mapasigaw sa hallway. Sino ang papalit sa kanya? Tanong niya sa isang kasamang seminarista. Yung nagtuturo na compassion over commandments. Tumango lang ang kasama. Walang nagsalita. Isang revolusyon ay nangyayari, ngunit walang nagngangalit. Ang pagsabog ay hindi ingay kundi pagkalat. Sa loob ng simbahan, lumaganap ang bagong wikang eklesyal. Pastoral accompaniment. Journeying with. Listening church. Magaganda. Sinsero, marahil. Ngunit sa kanilang kabila, ang mga matitibay na pader ng moralidad ay unti-unting nagkakaroon ng bitak. Ang tanong ng mga kabataan sa mga parokya ay naging mas mahirap sagutin. Father, masama po bang magsama kahit hindi kasal? Depende sa pari, mag-iba ang sagot.
Ang isa, tititigan ang bata at sasabihin, ang pagmamahal ay laging komplikado. Ang isa naman ay magsasabing, ang konsensya mo ang dapat mong sundin. Ang isa pa, pipilitin pa ring ipaliwanag ang orihinal na turo, ngunit mararamdaman niyang tila siya na lang ang huling naniniwala rito. Hindi ito direktang pagtanggi. Mas delikado ito ay pagkalimot. Ang mga seminaryo ay sinabihang baguhin ang silabus. Ang teolohiya ng katawan ay hindi na urgent. Ang mga kurso tungkol sa bioethics ay binawasan. Sa halip, tumaas ang alokasyon para sa dialogue studies at inclusive pastoral care. Sa ibabaw ng lahat ay may pangakong ito ay para sa kabutihan ng lahat, upang ang simbahan ay muling yakapin ng mundo. Ngunit ang mundo ay hindi humanga, natawa ito. Isang news anchor sa France ang nagsabing may ngiti, ang Vatican. Mukhang handa ng makinig. Baka sa susunod, bumoto na rin sila. Habang ang mundo ay palakpak sa malalabong salita, may mga katahimikang mas malalim sa pananahimik. Sa mga tahanan, ang mga magulang ay hindi na sigurado kung ang mga anak nila ay tinuturuan ng parehong pananampalataya sa kanilang mga eskwelahan. Sa mga kumpisal, ang mga penitent ay hindi sigurado kung ang kasalanan pa ba ay kasalanan pa rin. Isang ina sa Argentina, si Marta, ay lumapit sa kanilang parish priest. Padre, sabi niya habang pinipigil ang luha, sinabi ng anak ko na okay lang daw gumamit ng birth control kasi pinag-usapan na raw sa simbahan. Totoo ba ito? Natahimik ang pari. Alam niya ang sagot. Pero alam rin niyang sa kanyang diocese, ang mga humilyang sobrang klaro ay pinapansin ng Vicar General. Kaya't ang sagot niya ay, maraming bagay ang pinagdaraanan ng simbahan ngayon, ngunit ang Diyos ay kasama natin. Hindi nagsinungaling ang pari. Ngunit hindi rin siya nagsabi ng totoo. Sa loob ng institute, isang guro ang tahimik na lumapit kay Cardinal Paglia matapos ang isang faculty assembly. Eminence, anya, paano po kung ang mga pagbabago ay humantong sa pagkalito sa halip na pag-unawa? Nagpakawala ng isang mabagal na ngiti si Paglia. Father, ang kalinawan ay mahalaga. Ngunit ang mga tao ay hindi naghahanap ng mga formula. Hinahanap nila ang kalinga. Tumango ang pari, ngunit hindi na muling nagtanong. Sa kanyang puso, alam niyang hindi kalinga ang kulang ng mundo. Ang kulang ay katotohanan na nagbibigay ng tunay na direksyon. Isang dating estudyante ng institute, si Rafael, na ngayoy pari saghana, ay sumulat ng liham sa kanyang dating propesor. Padre, anya, dito sa aming komunidad, ang mga magulang ay lumalapit sa akin na may mga tanong tungkol sa kasal, sexualidad at buhay. Sa bagong programa ng institute, hindi ko na alam kung ano ang maaari kong ituro ng buong tapang. Paano kung mali ang pagkakaintindi ko? Paano kung ang simbahan ay hindi na sigurado? Hindi sumagot ang propesor. Dahil siya man ay hindi na sigurado. Ang mga salita sa mga opisyal na dokumento ay patuloy na gumanda, higit pang kontekstual, higit pang integratibo, higit pang bukas. Ngunit ang mga kaluluwa ay nanatiling gutom. Ang mga padre de pamilya ay nagtuturo pa rin sa kanilang mga anak na ang buhay ay sagrado. Ngunit ang mga tanong ng mga bata ay mas matalim na ngayon. Bakit hindi po ito sinasabi ng pari sa misa? Bakit sa school po namin, sabi ng sister, we must not judge? At sa bawat tanong, bumigat ang dibdib ng mga magulang. Hindi dahil sa pagsuway, kundi sa pakiramdam na sila na lang ang may dalang tanikala ng katotohanan at parang wala ng kasama. Sa mga board meetings ng institute, naroon pa rin ang mga panlabas na tanda ng integridad, mga larawan ni John Paul Lai, mga dokumentong nakapaskil, mga deklarasyon ng misyon. Ngunit sa ilalim nito, ang direksyon ay malinaw, iwasan ang mga sagot. Yakapin ang mga tanong. Sa isang lecture, itinuro ng bagong professor, ang doktrina ay gabay, hindi guhit ng hangganan. At minsan, ang awa ay mas mahalaga kaysa prinsipyo. Tumango ang klase. May ilan nang umiti. Ngunit may isang lalaki sa huling hilera na hindi umimik. Si Marco, isang layong estudyante mula sa Brazil, ay tumayo sa huli at nagtanong. Kung ang prinsipyo ay pwedeng baliwalain para sa awa, paano natin malalaman kung kailan ito pa rin ay mahalaga? Ang guro ay nagbuntong hininga. Marahil, hindi natin laging malalaman. Kaya nga mahalaga ang pakikinig. Ngunit sa puso ni Marco, may piraso ng pagkakabigo. Pumunta siya sa Roma upang humanap ng mga sagot, hindi ng mas maraming tanong. Ganito lumipas ang mga taon. Walang opisyal na rebelyon. Walang hayagang pagtanggi sa katuruan. Ngunit ang tono ay nagbago.
At sa simbahan, kung saan ang tono ay nagiging musika, ang himig ng kalituhan ay nagsimulang tumugtog. Walang nagdeklara na ang simbahan ay tatalikod sa kanyang turo. Ngunit ang mga lumalakad palayo ay hindi na kinakalabit. Ang mga nagsasalita ng malinaw ay tinatawag na matigas. Ang mga nagtatanggol ng turo ay binansagan bilang sarado ang isip. At ang mga nagpapalaganap ng ambiguity ay tinanggap bilang mga pastoral. Hanggang isang araw, ang simbahan ay tumingin sa sarili nito at hindi na nito matandaan ang tinig nito. Ang dekada ng hamog ay hindi isang trahedyang pasabog. Isa itong panahong nawala ang liwanag hindi dahil pinatay ito, kundi dahil wala nang nagbabantay dito. Ngunit sa mismong dulo ng hamog, isang pirma ang gumuhit sa papel. Isang pangalan ang lumitaw. Isang leader ang bumaba mula sa anino, tahimik, hindi kilala, ngunit may dalang bagay na bihirang marinig sa loob ng maraming taon, paninindigan. At doon nagsimulang magtanong muli ang mga tao, may pag-asa pa kaya? Sa isang maliit na bayan sa Portugal, may isang pamilya na hindi kilala sa labas ng kanilang parokya. Hindi sila mayaman, hindi sila sikat. Ngunit gabi-gabi, sa isang mesa ng kahoy na may gasgas sa gitna, sabay-sabay silang nagdarasal ng rosaryo. Walang kamera. Walang social media post, walang humihiyaw ng kanilang pangalan. Pero araw-araw, pinipili nilang ituro sa kanilang mga anak ang pananalig na kanilang minana. Si Lucia, ang ina, ay dating guro ng katekismo. Ngayon, hindi na siya tinatawag sa parokya. Ang dating pinamumunuan niyang klase ay sinuspinde matapos sabihin ng bagong pastoral coordinator na, kailangan natin ng mas mahinahong wika para sa mga bata. Nang tanungin niya kung alin sa kanyang pagtuturo ang itinuturing na hindi mahinahon, walang sinagot. Tila sapat na ang reklamo ng isang magulang na nagsabing, masakit pakinggan ang salitang kasalanan. Sa kanyang loob, nadurog siya. Pero hindi siya tumigil. Sa bahay, tinuturuan pa rin niya ang kanyang mga anak, tungkol sa Eukaristya, tungkol sa dangal ng buhay, tungkol sa kasal, sa purong puso. Minsan, sa mga huling bahagi ng gabi, umiiyak siya sa altar sa loob ng kanilang sala. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagod. Sa kabilang panig ng mundo, sa Estados Unidos, isang guro sa isang Catholic high school na si Daniel, ay tinanggal sa faculty matapos sabihin sa klase na ang kasal ay sagrado lamang sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Wala siyang sinigawang estudyante. Wala siyang ipinagtabuyan. Isa lamang itong linya mula sa katekismo. Ngunit para sa administrador, ito ay hindi naaayon sa inklusibong misyon ng paaralan. Pagkatapos niyang kolektahin ang kanyang gamit mula sa opisina, hindi siya nagprotesta. Umuwi siya, nagdasal, at sinimulang magturo ng online catechism class para sa mga kabataang hindi na makahanap ng malinaw na turo sa kanilang mga paaralan. 2 lang ang unang estudyante. Ngayon, umaabot na sila ng 40. Wala sa kanila ang binabayaran. Lahat ay gutom sa katotohanan. Sa parokya sa Argentina, si Padre Luis, isang batang pari, ay inakusahan ng pagiging mahigpit matapos siyang magsalita sa homilya tungkol sa kahalagahan ng kumpisal bago tumanggap ng komunyon. Isang miyembro ng parish council ang nagsabing, hindi dapat tayo magparamdam ng hiya sa mga tao. Sa loob ng linggo, pinatawag siya ng kanyang obispo. Hindi siya sinuspinde. Hindi rin siya pinagalitan. Ngunit ang mga salita ng obispo ay malinaw, Luis, kailangan nating alagaan ang ating tono. Minsan, mas mabuting tumahimik kaysa masaktan ang damdamin ng mga tao. Tumango si Padre Luis. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang silid, napaluhod siya sa harap ng krus. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot. Sapagkat alam niya, ang pagiging tahimik minsan ay kabaligtaran ng pagiging pastol. Habang ang mga diskurso sa Vatican ay lumalalim sa synodality, accompaniment, at discernment, ang mga taong ito, ang mga guro, ang mga magulang, ang mga pari, ay iniwang mag-isa sa gitna ng labanan. Sila ang tagapagdala ng doktrina, ang tanikala ng tradisyon, ang apoy na hindi pinapatay. Ngunit tila sila na lang ang may dalang sulo, habang ang mga nakatataas ay abala sa pakikipag-usap sa kadiliman. Si Teresa, isang lola sa Poland, ay araw-araw sumasama sa Adoration Chapel. Hindi siya marunong mag-Ingles. Hindi siya pamilyar sa mga bagong termino sa simbahan. Pero dala niya araw-araw ang rosaryo at ang lumang katekismong minana pa niya sa kanyang ina. Minsan tinanong siya ng kanyang apo, bakit mo pa ginagawa yan, Lola? Wala namang nakikinig. Ngunit ang sagot ni Teresa ay simple. Dahil kung titigil ako, sino ang magpapatuloy?
Sa Africa, isang grupo ng mga laiko ang lihim na nag-organisa ng mga retreat tungkol sa turo ng simbahan. Bawal sa kanilang diocese ang paggamit ng terminong intrinsically evil dahil sinasabi ng obispo na ito ay divisive. Kaya't binibigkas nila ito sa wikang lokal, gamit ang mga tanong, ano ang hindi kailanman maaaring gawin, kahit kailan, kahit kanino, kahit anong dahilan. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng kandila, pinag-uusapan nila ang mga bagay na hindi na maaring banggitin sa mga opisyal na lecture, kasalanan, sakripisyo, kabanalan. Wala silang titulo. Wala silang seminar certificate. Pero sila ang bumubuhay sa simbahan. Ang mga kabataang lalaki na umaakyat ng bundok tuwing linggo upang makapagmisa, kahit alam nilang sa homilya ay walang masasabi tungkol sa tunay na sakramento. Ang mga kabataang babae na nagtuturo sa kanilang mga kapatid sa bahay ng turo ng Santa Maria, dahil sa eskwela ay hindi pinapayagan ang gender-exclusive na lengguwahe. Ang mga seminaristang lihim na nagbabasa ng encyclical ni Juan Pablo II sa gabi, dahil sa klase ay hindi na ito itinuturo. Sila ang simbahan. Wala sila sa headline. Wala sila sa komite. Pero sila ang ugat na ayaw mamatay. Ang mga pamilyang tumatanggi sa artificial contraception hindi dahil pinilit, kundi dahil nauunawaan. Ang mga asawa na hindi nagsasama bago ikasal, kahit pinagtatawanan sila. Ang mga batang lalaki na natutong humawak ng Biblia kaysa cellphone. Ang mga batang babae na natutong manalangin bago matulog, hindi dahil pinilit, kundi dahil nakita nila sa kanilang ina. May mga oras na gusto na nilang sumuko. May mga araw na pakiramdam nila ay sila na lang ang natitirang nakikinig sa isang simbahang tila ayaw nang magsalita. Ngunit araw-araw, nagbubukas sila ng katekismo. Nagdarasal sila ng rosaryo. Tumatayo sila sa misa kahit ang mga sermon ay umiikot sa kalabuan. Hindi dahil naniniwala silang sila ay mas banal. Kundi dahil alam nila ang katotohanan ay hindi nagbabago kahit ang mundo ay bumaluktot. Sa puso ng simbahan, may isang hukbo ng mga bayani na hindi tinawag na bayani. Sila ay mga ordinaryong tao na gumagawa ng mga pambihirang pagpili. Hindi para sa kapangyarihan. Hindi para sa politika. Para sa mga anak nila. Para sa pananampalataya. Para kay Kristo. At habang ang ulap ng hamog ay bumabalot sa tor ng Roma, habang ang mga pulong ay patuloy sa pagdidiskurso tungkol sa direksyon ng pananampalataya, sila ay nanatili sa lupa. Matibay. Hindi nakikita. Hindi nagpapasikat. Pero sila ang dahilan kung bakit buhay pa ang simbahan. At sa isang sulok ng mundo, isang liham mula sa Vatican ang ipinadala. Isang pangalan ang pinalitan. Isang posisyon ang inayos. At sa tahimik na bulwagan ng isang institusyon, nagsimula ang kaluskos ng pag-asa. Isang hapon ng Mayo, bumaba sa hagdanan ng Pontifical John Paul II Institute si Father Paolo Alessi, hawak-hawak ang isang sobre na nagsasaad ng kanyang non-renewal. Walang paliwanag. Walang meeting. Isang simpleng piraso ng papel na may pirma ng Vice Chancellor at isang paalala na kailangan niyang i-vacate ang opisina bago matapos ang buwan. 27 taon siyang nagturo sa institusyon. Ang kanyang kurso sa Anthropology of Love and Life ay kinikilala sa buong Europa. Hindi siya sikat, hindi rin siya kontrabida. Tahimik lang siyang nagtuturo, sumusulat at nagdarasal. Ngayon, isa na lang siyang alaala sa loob ng pader na dati tinatawag niyang tahanan. Pagkatapos niyang bumaba, sinundan siya ng isang batang guro. Padre Paolo, tawag ng lalaki, si Father Elas, isa sa mga bago. Hindi ka ba lalaban? Hindi mo ba ipaglalaban ang pinaghirapan mo? Huminto si Paolo. Saglit siyang tumingin sa langit at bumulong, ang mga pader ay hindi masisira sa sigaw. Pero minsan, nabubuwag sila sa katahimikan. Tumalikod siya at hindi na lumingon. Sa itaas, sa silid ng administrasyon, si Cardinal Paglia ay tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ang bagong chart ng faculty appointments. Hindi siya nakangiti. Hindi rin siya nakasimangot. Walang emosyon. Para siyang isang arkitektong tinitingnan ang mga linya ng bagong plano. Wala siyang sinabi sa media. Wala siyang ginawang dramatikong anunsyo. Ngunit sa isang taon lamang, halos kalahati ng dating guro ay wala na. Ang mga natanggal ay may isang karakter, malinaw magsalita. Maliwanag ang mga kurso. Matibay ang prinsipyo. Sila ang mga nagsalita ng katotohanan na may pag-ibig, ngunit ito'y itinuturing ngayong masyadong di makabago.
Sa kanilang lugar, dumating ang bagong henerasyon ng mga guro, mga doktor mula sa sociological programs sa Geneva, mga eksperto sa human experience mula sa Paris, at isang sikat na lecturer mula sa isang Ivy League University na kilala sa pagsasabing dogma divides. Ang dating mga kurso na nakaangkla sa Veritatis Splendor ay pinalitan ng Pastoral Responses to Modern Love. Ang mga leksyong nakabase sa teolohiya ng katawan ay naging Embodied Discernment in Diverse Realities. Mula sa formal na batayan ng doktrina, lumipat ang focus sa karanasan ng tao bilang simula ng teolohiya. Isang bagong estudyante, si Angela, ay nagtanong sa klase kung kailan ituturo ang Humanae Vitae. Napatingin sa kanya ang professor. Hindi na natin yan tinatalakay ng ganun. Mas interesado tayong pag-aralan ang evolving ethical patterns ng family planning. Hindi na siya nagtanong muli. Sa silid-aklatan, may mga dating kopya ng catechism na tinanggal sa required section. Ang mga bagong materyales ay pinili base sa pastoral effectiveness, hindi na sa fidelity sa magisterium. Isang librarian ang lihim na nagtago ng ilang lumang aklat sa personal niyang locker. Para sa mga darating na estudyanteng uhaw, sabi niya. Ang hallway na dating puno ng mga quote ni St. John Paul Lai ay ngayon ay may mga mural na abstract, mga piraso ng sining na bukas sa interpretasyon. Ang quote sa entrada ay pinalitan, mula sa The Feature of Humanity Passes, Yili Way of the Family, patungong Human Relationships are Sacred Journeys. Walang mali sa bagong pahayag. Ngunit ang dating kasiguruhan ay nawala. Napalitan ito ng salitang pwedeng ipaliwanag sa kahit anong direksyon at walang pwedeng itama. Isang gabi, habang naglilinis ng faculty lounge, narinig ng janitor ang usapan ng dalawang professor. Saan na patungo ang institute? Tanong ng isa. Dati, tayo ang pinanghahawakan ng buong mundo para sa moral theology. Sumagot ang isa, medyo sarkastiko, ngayon, tayo ang pinakabagong sentro ng pastoral experimentation. At pareho silang natahimik. Ang mga dating alumni ng institute ay nagsimulang mag-email sa isa't isa. Ang mga nasa parokya ay hindi na sigurado kung ano ang pwedeng kunin mula sa kanilang dating alma mater. Ang mga dating estudyante na ngayoy mga guro sa mga seminary, ay hindi na masigurado kung ligtas pang irekomenda ang institute sa kanilang mga seminarista. Isang dating DN, si Father Ricardo, ay sinubukang magsalita sa isang conference sa Milan. Tinawag niya ang pagbabagong ito bilang bagong anyo ng relativism. Pinuna siya ng ilang kapwa pari sa media. Nagpapalaganap ng takot ayon sa isa. Nagsasalita mula sa nostalgia, ani ng isa pa. Ngunit may isang tapat na madre na lumapit sa kanya matapos ang talk. Hinawakan siya sa kamay at may luha sa mata. Padre, bulong niya, salamat. Hindi lahat ng pagbabago ay paglago. Minsan, ito ay pagkaligaw. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Cardinal Paglia. May ilang beses na siya ay kinapanayam, ngunit ang kanyang mga sagot ay laging malumanay. Ang misyon ng Institute ay lumalawak. Hindi natin binabago ang katotohanan, pinapalalim lang natin ang pagkaunawa. Ngunit sa katahimikan ng mga silid-aralan, may tanong na hindi maalis, paano mo palalalimin ang hindi mo na tinutukoy ng malinaw? May isang hapon, habang pinagmamasdan ni Father Elas ang class schedule para sa susunod na semestre, napansin niyang ang mga asignatura ay parang hindi na niya makilala. Hindi ko na ito tahanan, bulong niya. Hindi siya nagreklamo. Ngunit sa susunod na araw, nagsimula siyang magturo sa labas, sa mga grupo ng mga laikong nais pa ring matutunan ang tunay na turo ng simbahan. Ang dating tahanan ng malinaw na turo ay naging isang museo ng posibilidad. Ang dating bastion ng katotohanan ay naging teatro ng interpretasyon. At sa likod ng magagarbong salita, isang bagay ang unti-unting nawawala, ang tiwala. Ngunit gaya ng lahat ng istruktura na inalisan ng pundasyon, nagsimulang pumasok ang mga bitak. Sa bawat lecture na nag-iwas sa doktrina, sa bawat kursong nagpapalabo sa moral law, sa bawat estudyanteng lumalabas na mas nalilito kaysa pumasok, ang mga pader ng institute ay nawalan ng hugis. Hanggang sa isang araw, isang bagong pangalan ang lumitaw sa isang opisyal na dokumento. Ang mga nagbasa nito ay hindi agad naniwala. Siya. Talaga bang siya? Tahimik lang ang Vatican. Walang pahayag. Walang paliwanag. Ngunit sa loob ng institute, naramdaman ito ng lahat. Isang opisyal ang bumulong, kung siya ang papalit tapos na ang panaginip. Sa isang dulo ng hallway, si Angela, ang estudyanteng naghahanap noon ng Humanae Vitae, ay nagbalik sa silid-aklatan.
At sa kanyang harapan, sa dating walang laman na estante, may isang bagong libro na nakapatong. Lumang edisyon. Luma ang papel. Pero buo ang mensahe. Sa loob ng kanyang silid sa Domus Sanctae Marcae, nakaupo si Papa Leo Rasi sa harap ng isang simpleng mesa. Wala sa paligid ang mararangyang dekorasyon na kadalasang inaasahan sa trono ng Roma. Isang krusipihong kahoy lamang, isang lumang breviaryo, at isang sulat na inipit sa isang sobre na walang selyo. Tahimik siyang nagbabasa, ngunit ang kanyang mata ay hindi tumitingin sa mga salita. Ang kanyang isip ay nasa malayo, sa mga guro ng institute na tahimik na pinalitan, sa mga magulang na hindi na alam kung ano ang itinuturo sa kanilang mga anak, sa mga pari na hindi na makapagsalita ng malinaw sa kanilang pulpito dahil baka masabihang hindi pastoral. Eminsya, mahinang tinig ng kanyang sekretaryo mula sa pintuan, nakahanda na po ang dokumento para sa pirma. Hindi sumagot si Leo. Inabot lamang niya ang panulat, pinirmahan ang dokumento, at ibinalik ito sa mesa. Wala siyang sinabi. Ngunit sa isang iglap, isang desisyong babago sa direksyon ng simbahan ay naisakatuparan. Hindi niya tinawag ang press. Walang larawan ng pagpirma. Walang anunsyo sa social media. Wala ring apostolic letter na nagpapaliwanag. Ngunit sa mismong araw ding iyon, tinanggap ng Cardinal Vincenzo Paglia ang liham na nagsasaad ng pagtatapos ng kanyang panunungkulan bilang Grand Chancellor ng Pontifical John Paul II Institute. Wala rin itong paliwanag. Walang paninisi. Isang simpleng utos lamang, bumaba sa pwesto. At sa ibabang bahagi, isang pangalan ang sumusunod, Cardinal Tomaso Riona. Sa mga koridor ng Vatican, may mga bulong agad na kumalat. Si Riona. Hindi yun media savvy. Hindi siya makikiusap sa mga journalists. Hindi siya modernong teologo. Isa siyang relic ng mga encyclical ni Wojtyla at Ratzinger. Ngunit sa puso ni Papa Leo, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya pinili. 2 linggo bago nito, tinawag niya si Cardinal Riona para sa isang pribadong pag-uusap. Wala itong agenda. Walang saksi. Sa loob ng isang maliit na kapilya, nag-usap sila ng harapan, kapwa tahimik. Matagal na hindi nagsalita si Leo. Pinagmasdan lang niya ang harapan ng altar. Tomaso, wika ni Leo sa huli, handa ka bang pumasok sa isang lugar na winasak sa katahimikan? Kung ito po ang tawag, sagot ni Riona, handa akong hindi marinig, basta't marinig niyang muli ang tinig ng kanyang simbahan. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Nang tanggapin ni Riona ang appointment, wala siyang ginawang public statement. Hindi siya nag-post ng larawan sa social media. Sa katunayan, ang kanyang unang kilos ay ang pagsara ng lahat ng external ERA accounts ng Institute. Hindi ito entertainment bureau, sabi niya sa unang faculty meeting. Ito ay bahay-aralan ng katotohanan. Tahimik ang buong silid. Sa parehong linggo, isang memorandum ang ipinadala sa lahat ng guro at staff. Hindi ito direktiba. Hindi rin ito manifesto. Isang simpleng pahayag lamang ng intensyon, ang Institute ay muling aayon sa inspirasyon, anyo, at layunin ng orihinal na misyon nito. Magsisimula tayo sa panalangin. Susundan natin ito ng pagsasaayos. At uunahin natin ang katapatan. Isang dating guro, si Father Benedetto, na halos hindi na lumalabas ng kanyang silid mula nang matanggal, ay biglang tumanggap ng liham. Hindi ito sulat ng reparation. Isang paanyaya lamang, kung handa ka pa, nais ka naming makasama muli. Bumaba ang luha sa kanyang mukha. Sa mga parokya, ang balita ay kumalat tulad ng apoy sa tuyong dahon. Walang kampana ang tumunog. Walang poster. Pero bawat pamilya na matagal nang nananalangin para sa pagbalik ng katotohanan ay nakaramdam ng pag-angat ng loob. Hindi pa tapos ang digmaan, ngunit may kilusan na sa kampo ng panig ng liwanag. Sa Africa, si Rafael, ang paring dating nag-email ng kanyang pangamba sa Institute, ay muling sumulat. Salamat, Anya. Ngayon, maaari na naming sabihin sa aming mga kabataan na ang simbahan ay hindi nalimutan ang kanyang turo. Salamat sa tahimik niyong pagsigaw. May ilang umalma. Sa ilang liberal theological forums, nagsimula agad ang diskurso. Backwards move. Reactionary shift. Rome is retreating to a dead framework. Ngunit si Leo Rasi ay hindi nagsalita. Sa halip, pumunta siya sa kapilya. Isang gabi, nakita siya ng isang Swiss guard, nakaluhod ng matagal, mag-isa. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang kilos.
Dahil ang kilos niya ay malinaw, hindi upang saktan ang mga nasa loob, kundi upang muling linisin ang mga salitang ginamit upang takpan ang liwanag. Hindi upang isara ang pinto, kundi upang ibalik ang tamang pintuan. Walang inambang kaguluhan. Walang nilapastangang persona. Ngunit sa katahimikan, naganap ang isang bagay na mas makapangyarihan kaysa gulo. Isang pastol ang muling lumakad sa gitna ng kanyang kawan, hindi upang sumabay sa agos, kundi upang itama ang direksyon nito. At sa ilalim ng buwan ng Roma, habang ang mga ilaw ng lungsod ay dahan-dahang namamatay, ang liwanag sa loob ng institute ay muling sumindi. Hindi siya sumasagot sa media. Hindi siya aktibo sa mga akademikong debate. Wala siyang Twitter, blog o channel sa YouTube. Kung hahanapin mo siya sa mga headline ng nakaraang mga taon, halos wala kang makikita. Ngunit sa bawat silid-aklatan ng mga seminaryo sa Europa, sa bawat lumang kopya ng journal ng Moral Theology, ang kanyang pangalan ay naroon, maliit, simple, walang dramatikong pamagat, ngunit palaging malinaw. Tomaso Riona. Ipinanganak siya sa isang tahimik na bayan sa norte ng Italia. Ang kanyang ama ay isang panadero. Ang kanyang ina, isang guro sa elementarya. Lumaki siya sa isang tahanang hindi marunong magsigaw. Ang tanging tunog sa gabi ay ang pagdarasal ng rosaryo at ang mahinang tiktak ng orasan habang binabasa ng kanyang ama ang ebanghelyo bago matulog. Si Riona ay hindi hinubog ng ambisyon. Hinubog siya ng pag-uulit ng dasal, ng sakripisyo, ng mga tanong na sinasagot sa katahimikan ng adorasyon. Sa edad na 15 taon, pumasok siya sa seminaryo. Sa edad na 29, inordenahan siyang pari. Hindi siya pinuri bilang henyo. Ngunit sinabi ng kanyang mga guro na ang lalim ng kanyang isip ay hindi sinisigaw, hinihintay mong lumalim ka bago mo ito maintindihan. Sa unang taon ng kanyang pagkapari, tumanggi siyang tanggapin ang alok na maging vice-rector ng seminaryo. Mas pinili niyang manatili sa isang liblib na parokya kung saan siya nagturo ng katekismo sa mga batang hindi marunong bumasa. Kung hindi nila nauunawaan ang aklat, anya, ang una nating tungkulin ay turuan silang magbasa. Makalipas ang ilang taon, inanyayahan siyang sumulat ng aklat tungkol sa bioethics. Sinulatan niya ang publisher at tinanggihan ito. Ngunit nang malaman niyang may planong gamitin ang parehong aklat bilang material para sa seminaryo sa Asia, pumayag siya, basta't walang larawan niya sa cover. Doon siya nagsimulang mapansin. Hindi dahil sa lakas ng kanyang pangalan, kundi sa linaw ng kanyang pagsusuri. Lahat ng kanyang sulat ay may isang layunin, ituro muli ang katotohanan ng walang takot, ngunit laging may awa. Walang kompromiso, pero laging may pakumbaba. Nang gawing obispo si Riona, tumutol pa siya. Hindi ako marunong mag-organisa, anya. Pero marunong kang magdasal, sagot ng nonsyo. At minsan, iyon ang kulang sa mga leader. Bilang obispo, hindi siya naging popular. Hindi siya nakikita sa mga gala, hindi siya sumasama sa mga eksena sa social media. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, marami siyang inabot na mga pari na halos bumigay na sa krisis ng pananampalataya. Hindi niya sila pinagalitan. Dinalaw lang niya sila, minsan sa gabi, minsan walang paalam, at nakaupo lang sa tabi nila hanggang magsalita sila. Ewan ko na, emin siya, iyak ng isang pari sa kanya minsang gabi. Hindi ko na alam kung anong pinanghahawakan ko. Tinapik lang siya ni Riona sa balikat. Minsan hindi mo kailangang hawakan ang lahat. Minsan kailangan mo lang tiisin ang lamig hanggang bumalik ang init. At bumalik na. Kaya't nang lumabas ang liham ng Vatican na nagtatalaga sa kanya bilang bagong Grand Chancellor ng Pontifical Institute, marami ang napatingin. May mga napangiti. May mga napabulalas. May mga nagtaka, buhay pa ba si Riona? At may ilan, lihim na nagbuni. Ngunit si Riona, sa kanyang panig, ay nanatiling tahimik. Wala siyang dalang plano ng reforma. Wala siyang task force. Wala siyang manifesto. Sa kanyang unang araw sa institute, dinala lang niya ang kanyang lumang breviaryo, isang folder na may ilang notes, at ang kanyang paboritong krusipiho na gawa sa kahoy. Pagpasok niya sa bulwagan, walang press. Walang kamera. Ngunit naroon si Angela, ang estudyanteng matagal nang naghahanap ng malinaw na tinig. At sa unang pagkakataon, nang makita niya ang lalaking iyon, payat, may mga guhit na ang mukha, ngunit tuwid ang likod, napaluha siya. Hindi niya alam kung bakit. Sa unang faculty meeting, walang grand speech si Riona. Tumayo lang siya, tinignan ang paligid, at nagsalita ng simple. Ang institute na ito ay hindi pundasyon ng karangalan.
Ito'y kanlungan ng katotohanan. At kung hindi natin maibalik ang katotohanang iyon, wala tayong karapatang manatili rito. Tahimik ang buong silid. May ilan na napakuyom ang palad. May ilan na napatingin sa kanilang notebook. Ngunit sa likod ng silid, si Monsignor Carraro, ang matagal ng tagapaglingkod sa Institute, ay marahang tumango. Alam niya, ang taglamig ay maaaring tumagal, pero kung may isang punong tumindig sa gitna ng lamig, maaaring magsimulang magbago ang panahon. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Riona sa kanyang opisina nang hindi sinusundo ng escort. Sa harap ng kanyang desk ay may iniwang liham si Padre Benedetto, isa sa mga dating guro. Eminsya, sulat nito, hindi ko alam kung may saysay pang bumalik. Pero kung kailangan ng bata ng gabay, narito pa rin ako. Tumugon si Riona sa pamamagitan ng isang pangungusap. Ang mga salitang itinuro mo noon ay ngayon muling kinakailangan. At sa ilalim ng kanyang sulat, may isa pang linya, hindi mula sa kanya, kundi mula sa banal na kasulatan. Let what you heard from the beginning remain in you. Sa tahimik na pagbabalik ni Riona, hindi siya nagtayo ng bagong tor. Hindi siya sumiklab ng apoy. Ngunit sa kanyang presensya, may muling bumukas na bintana, at ang liwanag ay muling pumasok. Isang umaga, sa unang linggo ng kanyang opisyal na pamumuno, pumasok si Cardinal Riona sa opisina nang wala pang alas 7. Dala niya ang isang manipis na folder. Sa loob nito, wala pang 20 pahina. Ngunit ang laman ng mga iyon ay sapat upang simulan ang muling paghubog ng isang institusyong halos hindi na niya makilala. Hindi siya nagpadala ng memo. Hindi rin siya nagsagawa ng forum o town hall. Sa halip, tinawag niya ang Academic Dean at si Monsignor Carraro, at sa isang tahimik na pulong sa isang silid na walang recording device, binuksan niya ang folder at inilahad ang kanyang mga panukala. Wala tayong babaguhin, wika niya, ibabalik lang natin ang nawala. Unang nakasaad sa papel, pagrepaso ng buong kurikulum. Hindi upang i-update ito, kundi upang ibalik ang oryentasyong doktrinal na siyang layunin ng Institute. Ang mga kursong tinanggal sa nakaraang dekada, Bioethics, Theology of the Body, Moral Theology ng Veritatis Splendor, ay muling ibinalik sa core program. Ikalawa, muling pag-anyaya sa ilang dating guro na tinanggal hindi dahil sa kahinaan sa pagtuturo kundi dahil sa kanilang katapatan sa turo ng simbahan. Isang liham ang ipinadala kay Father Paolo Alessi. Kung ang landas ay handa pa rin sa'yo, ang pintuan ay bukas. Walang nilakip na kontrata. Walang offer ng mataas na posisyon. Isang paanyaya lamang na may dangal. Ikatlo, recalibration ng tono ng institusyon. Ipinag-utos ni Riona na lahat ng opisyal na publikasyon ng Institute, mula silabi hanggang sa website, ay gumamit ng wika ng katotohanan at awa sa halip ng mga terminong bukas sa lahat pero walang sinasabi. Hindi natin kailangang mag-ingay, anya sa isang meeting, kailangan lang nating muling magsalita. Habang nagaganap ang mga pagbabagong ito, walang headline ang lumabas. Walang press release. Pero sa mga hallway ng Institute, ang hangin ay nagbago. Ang dating lamig ng pag-aalinlangan ay unti-unting napalitan ng isang katahimikang may laman, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Si Angela, ngayon ay nasa huling taon na ng kanyang pag-aaral, napansin ito unang-una. Sa kanyang bagong klase sa Moral Theology, ang propesor ay isang madre mula sa Eastern Europe. Tahimik ito, kalmado, ngunit sa kanyang mga mata ay may apoy. Narito tayo, wika ng madre sa simula ng semester, hindi upang mag-imbento ng bago, kundi upang muling tuklasin ang hindi natin dapat nakalimutan. At sa unang pagkakataon sa maraming semestre, ang klase ay nakinig ng walang pag-aalinlangan. Sa mga faculty lunch, ang mga dating pag-uusap tungkol sa strategic vision ay napalitan ng mahaba at malalim na diskusyon tungkol sa kasulatan, encyclicals, at pastoral na aplikasyon ng katotohanang hindi nababago. May ilan na hindi natuwa. Isang guro sa Sociology of Gender ang nagsimulang magreklamo sa tono ng pagbabalik ng rigid framework. Sinubukan niyang questionin ang reappointment ng ilang lumang gwardiya. Ngunit nang formal siyang kinausap ni Cardinal Riona, ang usapan ay tumagal lamang ng 5 minuto. Eminsya, ani ng guro, hindi ba't dapat mas bukas tayo sa iba't ibang interpretasyon ng katotohanan? Tumugon si Riona, mata sa mata, ang katotohanan ay hindi demokrasya. Hindi natin ito binoboto. Ilang linggo lang matapos iyon, kusa siyang nagbitiw. Tahimik. Walang press statement. Ngunit sa kanyang pag-alis, marami ang napaisip, ang panahon ng paglalambing sa kamalian ay tila tapos na.
Sa mga silid-aklatan ng Institute, muling ibinalik sa mga estante ang mga aklat nina John Paul La at Benedict Nasue. Hindi sila ipinalit sa iba. Pero sa unang pagkakataon, hindi na sila nakatago sa likod. Isang seminaryan mula sa Nigeria ang halos mapaiyak nang makita ang buong kopya ng Familiaris Consortio sa required reading list. Sa wakas, wika niya, may tinig na tayong babalikan. Isang gabi, naglakad si Riona sa pasilyo ng Institute, mag-isa. Wala siyang kasama, walang gwardya. Pumasok siya sa chapel, naupo sa likod, at nanatiling tahimik. Walang nakakakita sa kanya maliban kay Monsignor Carraro na dumaan ng hindi sinasadya. Ngunit sa eksenang iyon, naramdaman niyang ang simbahan ay muling humihinga. Sa katahimikan ni Riona, may isang sigaw na hindi kailangang bigkasin. Sa labas ng Vatican, halos walang nakapansin. Ang mga balita ay abala pa rin sa mga bagong issue, krisis sa migrasyon, climate change, interfaith summits. Pero sa mga parokya sa Poland, Brazil, Kenya, at India, may kakaibang pagbabago. Ang mga dating alumni ng Institute na minsang umiwas sa pagbabanggit nito, ay muling nagsimulang gamitin ang pangalan nito sa kanilang mga beo. May ilang seminarista na dati planong lumipat ng programa, ngayon nag-a-apply muli. Isang araw, dumating si Padre Luis, ang batang paring sinabihang masyado siyang matigas sa Roma. Nakatanggap siya ng liham mula sa bagong Academic Affairs Office. Iniimbitahan siyang magbigay ng lecture tungkol sa Authentic Pastoral Clarity in Moral Theology. Hindi siya makapaniwala. Pagdating niya sa Institute, sinalubong siya ni Riona sa pintuan. Padre Luis, bati nito, salamat sa pananatiling matatag kahit kailan hindi malinaw. Napaiyak si Luis. Hindi siya sanay marinig ang pasasalamat. Lalo na mula sa pinakamataas na opisyal ng institusyong minsang tila itinakwil siya. Sa parehong araw, sa maliit na bayan sa Portugal, binasa ni Lucia ang isang artikulo mula sa Catholic newsletter, Institute Realins with Original Mission. Tahimik lang siyang ngumiti. Walang masyadong sinasabi. Ngunit sa kanyang puso, tila narinig niya ang tinig ng isang matagal ng panalangin na dahan-dahang sinasagot. Sa mga library, sa mga classroom, sa mga homilya, unti-unting bumabalik ang tono ng katotohanan. Hindi sigaw. Hindi parusa. Hindi retorika. Katotohanang payapa, ngunit matalas. Katotohanang hindi humihingi ng paumanhin sa pagiging totoo. At si Riona, hindi siya nagbago ng estilo. Patuloy siyang tahimik. Patuloy na nakikinig sa mga guro. Patuloy na nagdarasal tuwing alas 5 ng umaga sa chapel bago pumasok sa opisina. Isang guro ang minsang nagtanong sa kanya habang papalabas sila ng faculty lounge. Eminsya, hindi mo ba nararamdamang masyadong mabagal ang kilos natin? Napatingin si Riona sa koridor. Walang tao. Tahimik. Ang totoo, sagot niya, ang pinakamatitibay na gusali ay ang mga itinayo ng walang pagmamadali. At kung ito'y tahanan ng katotohanan, kailangan nating itayo ito sa orasyon, hindi sa opinyon. Sa mga buwan na sumunod, tuloy-tuloy ang pagbabalik. Hindi lahat ay sang-ayon. May ilan pa ring umaalis. May ilang donor na hindi na muling nagbigay ng suporta. Ngunit sa bawat galaw, sa bawat lecture na muling tapat sa magisterium, sa bawat estudyanteng muling naliwanagan, isang hakbang ng panunumbalik ang naisusulat. Walang banda. Walang pulong ng pagbati. Walang post na viral. Ngunit sa mismong katahimikan, naroon ang pinakamatinding patunay, bumabalik na ang liwanag. Walang trompeta. Walang encyclical. Walang dogmang idineklara. Ngunit mula sa mga bundok ng Guatemala hanggang sa mga lungsod ng Korea, isang alon ng panibagong lakas ang tahimik na gumalaw sa loob ng simbahan. Hindi ito sinimulan ng isang bagong doktrina o makabagong programa. Isa lamang itong gawain administratibo sa mata ng marami. Ngunit sa puso ng mga tapat, ito'y isang bulong mula sa langit. Si Riona ang pinili. 3 salita. Walang paliwanag. Ngunit sapat upang gulatin ang mundo ng pananampalataya. Sa isang seminaryo sa Nigeria, si Brother Emmanuel ay may hawak na lumang kopya ng Evangelium Vitae. Bago ang balita, nag-aalinlangan na siyang ituloy ang kanyang bokasyon. Sa loob ng 2 taon, nakakita siya ng mga lektura na nagpapalabo ng moralidad, mga pari na takot magsalita, at mga seminaristang mas interesado sa liturgical aesthetics kaysa sa buhay ng pananampalataya. Ngunit sa araw na nalaman niyang si Cardinal Riona ay muling iniluklok upang gabayan ang mga tagapagturo ng moralidad,
tumayo siya sa chapel, pinikit ang mga mata, at bumulong, "Salamat, Panginoon." Hindi pa tapos. Sa Timog Korea, isang obispo na matagal nang nananahimik sa isyu ng kasal ay biglang nagsalita sa kanyang lingguhang pastoral letter. Hindi ito galit. Hindi ito tuwirang pagkondena. Isa lamang itong paalala. Ang katotohanan ay hindi humihingi ng pahintulot upang manatili. At ang simbahan ay hindi magiging ina kung iwan niya ang kanyang mga anak sa kadiliman ng relativismo. Nagulat ang mga pari sa kanyang diocese. Hindi dahil sa tapang ng salita, kundi sa tapang ng katahimikan nitong sinira. At habang binabasa ito ng mga pamilya sa kanilang tahanan, may mga ina na tahimik na ngumiti, may mga ama na tumango habang nilalabanan ang luha. Sa isang paaralan sa Colombia, ang prinsipal na dating tinanggal sa posisyon matapos igiit ang pagtuturo ng moral absolutes ay muling tinawagan. Walang sorry. Walang grand gesture. Ngunit may bagong posisyon at buong laya sa pagpapatupad ng curriculum. Nang tanungin siya ng kanyang anak kung bakit siya babalik, sagot niya, "Dahil kapag muling nagsalita ang simbahan, kahit sa bulong, dapat tayong tumugon sa sigaw." Sa mga parokya sa Pransya, ang mga batang pari na dati inuusig dahil sa rigid homilies ay muling binibigyan ng mas maraming assignment. Isang vicar general na kilalang progresibo ang biglang nagpaabot ng mensahe sa isang kilalang conservative priest, "Maaari tayong hindi laging magkasundo, ngunit malinaw na kailangan nating muling mag-usap." Sa Italia, may isang grupo ng mga laiko na dati binansagang nostalgiko, sapagkat sila'y patuloy sa pag-aaral ng mga sulat ni Papa Juan Pablo II, na biglang nakatanggap ng opisyal na imbitasyon mula sa Diocesan Chancery upang magsimula ng Community Formation Program. "Bakit ngayon lang?" tanong ng leader nila, si Martina. Ang sagot ng vicar, "Dahil ngayon may hangin na ng pag-asa." Hindi sila sumigaw. Hindi sila lumaban. Nanatili lang silang tapat. At ngayon, ang kanilang katahimikan ay sinasalubong ng isang bagong liwanag. Sa seminaries, nagbago ang usapan sa loob ng mga dormitoryo. Dati, ang mga estudyanteng matapang sa pagsuporta sa moral teachings ng simbahan ay kinukutya. Ngayon, sila ang pinakikinggan. Ang mga batang lalaki na dating tahimik sa klase, ay ngayon nagtataas ng kamay. Hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi upang ipaliwanag na ang awa at katotohanan ay hindi kailanman dapat ipaghiwalay. Sa mga tahanan, ang mga magulang na dating iniiwasan ang mga sensitibong paksa, kasal, kasalanan, disiplina, ay nagsimulang muling magsalita. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kumpiyansa. May pakiramdam na hindi na sila nag-iisa. May tinig na ngayon sa Roma na parang bumubulong sa kanilang mga puso, "Ituloy ninyo. Nasa tabi ninyo kami." Sa Latin America, isang grupong youth leaders na dati halos mag-disband dahil sa pressure na maging mas inclusive sa pananalita ay biglang nagdesisyong magpatuloy. Ang dahilan? May isa sa kanila na nakabasa ng bagong curriculum update ng Institute. At doon, sa unang pahina, nakasulat, "The first act of love is clarity." Walang pangalan. Walang footer. Ngunit alam nila kung sino ang naglagay. At iyon ay sapat na upang magpatuloy. Isang obispo sa Canada, na dati tanging umaasa sa kanyang private chapel para sa direksyon, ay muling bumisita sa kanyang seminaryo. Sa unang pagkakataon, nagbigay siya ng lektura. Tahimik, simple, pero walang pag-alinlangan. Ang pinakamalalim na awa ay ang magturo ng tama, kahit hindi ito popular. Ang mga seminarista ay hindi kumurap habang nagsasalita siya. At sa huling bahagi ng kanyang talk, may isang tumayo, sabay sabing, "Sa wakas po, may nagsabi rin." Walang campaign. Walang propaganda. Isang pangalan lamang na inilagay sa isang papel sa Roma. Ngunit mula sa pangalan na iyon, ang mga tinig na matagal ng kinimkim ay muling nabuhay. Ang kalaban ng katotohanan ay hindi laging kasinungalingan. Minsan ito'y ingay, gulo, pagkalito. At ang sagot dito ay hindi laging debate. Minsan, ito'y isang kilos. Isang katahimikan. Isang hakbang ng panunumbalik. Si Cardinal Riona ay hindi nagtayo ng bagong ideolohiya. Hindi rin niya inatake ang nakaraan. Hindi siya nagsulat ng mga editorial. Hindi siya nagbitiw ng malalalim na pahayag sa media. Ang ginawa lang niya ay manindigan. At sa paninindigang iyon, muling nagkaroon ng tinig ang simbahan, isang tinig na hindi sumisigaw, ngunit pinakikinggan. At si Papa Leo Rossi, hindi siya nagtungo sa entablado. Wala siyang pahayag.
Ngunit sa bawat liham na dumaan sa kanyang lamesa, sa bawat appointment na may diin sa integridad, ipinakita niya ang pinakamalinaw na mensahe ng kanyang pontifikado. Ang Roma ay hindi kailanman nawala. Nananahimik lang ito para piliing muling magsalita sa tamang panahon. Umaga sa Roma. Ang mga kampana ng San Giovanni in Laterano ay tumunog gaya ng dati, ngunit may ibang pakiramdam ang hangin. Walang malaking seremonya. Walang parada. Wala ring anunsyong nag-uunahan sa balita. Ngunit sa loob ng Vatican, sa loob ng mga silid-aralan, mga tahanan, mga puso, may bagay na bumangon. Sa loob ng institute, si Angela ay nakaupo sa gilid ng kapilya. Sa kanyang kandungan ay ang Veritatis Splendor, binabasa niya sa ika-4 na pagkakataon ang parehong talata na unang humipo sa kanya 2 taon na ang nakalipas. Ang katotohanan ay hindi isang batas mula sa labas, kundi isang liwanag mula sa loob. Minsan, ang liwanag na iyon ay tila nawala. Nawala sa ulap ng mga eufemismo, sa politikal na katahimikan, sa takot na maka-offend. Ngunit ngayon, kahit ang hamog ay hindi nakasingkapal. Hindi pa ito ganap na nawala, ngunit ang ihip ng hangin ay nagbago na ng direksyon. Si Cardinal Riona, nakatayo sa likod ng chapel, ay nakatingin sa parehong altar. Tahimik siyang nananalangin. Sa kanyang bulsa ay may sulat mula sa isang obispo sa Asia na noon ay hindi nagsasalita, ngayon, humihingi ng tulong upang masigurado ang orthodoxy ng kanilang seminary curriculum. Sa loob ng 1 linggo, mahigit 7 sulat ang natanggap niya, lahat may parehong tema, salamat. Kumikilos na muli ang Roma. Ngunit hindi siya nadala ng papuri. Sa kanyang journal, sinulat niya, ang pagbabago ay hindi tagumpay. Ito ay pananagutan. Hindi ito pagtatapos ng laban, kundi simula ng paninindigan na hindi na muli tayong lilihis. Habang ang institute ay patuloy na binubuo muli, unti-unting bumabalik ang mga nawalang tinig. Ang mga dating tinanggal na kurso ay muling inaalok. Ang mga guro na matagal ng tahimik ay muling naglalakad sa hallway, bitbit ang kanilang mga libro, lumaman, ngunit puno ng buhay. Isang batang madre mula sa Pilipinas, si Sister Clarice, ay tumayo sa harap ng kanyang klase sa Moral Theology and the Family. Hindi siya kilala. Hindi siya sikat. Ngunit sa kanyang mata ay may ningning at sa kanyang tinig ay may panatag na lakas. Hindi natin kailangan ng bagong simbahan, sabi niya, kailangan lang natin ng simbahang muling natatandaan kung sino siya. Sa isang maliit na bayan sa Alemanya, si Daniel, ang dating guro na tinanggal dahil sa kanyang turo, ay nagpadala ng sulat sa kanyang dating eskwela. Walang hinanakit. Isang paalala lamang. Kung handa na kayong muling magturo ng malinaw, handa akong bumalik. Hindi upang ibalik ang nakaraan, kundi upang itayo ang hinaharap. Makalipas ang 3 araw, tinawagan siya ng bagong prinsipal. Bumalik siya. Sa unang araw ng klase, nagpakilala siya sa mga estudyante, ako si Daniel. Dati akong tinanggal dahil sa katotohanan. Ngayon, narito ako upang ipakitang ang katotohanan ay hindi tinatanggal, kahit gaano ito katagal matulog. Sa Latin America, ang mga grupo ng kabataang dati lumalayo sa mga parokya ay muling lumalapit. Hindi dahil sa masayang musika o bagong activities, kundi dahil may pari na muli nilang pinapakinggan, hindi dahil sa jokes niya, kundi dahil sa tapang niyang magsabi ng tama. Sa Africa, isang obispo ang nag-utos ng diocesan-wide catechetical renewal. Sa France, may mga couples na muling nagpatala sa Precana programs matapos ang mahabang panahon ng pagdududa. Sa Estados Unidos, isang seminaryong halos magsara dahil sa kakulangan ng application ay biglang nakatanggap ng doble sa inaasahan. Karamihan ay mga lalaki na nagsabing, ngayon lang kami muling naging tiyak kung ano ang ibig sabihin ng pari. Hindi ito pagdiriwang. Walang bandang tumutugtog. Wala ring dekorasyon. Ngunit ang mga kaluluwang dati naglalakad mag-isa sa kadiliman ay ngayon may mga kasabay na. At sa loob ng Vatican, si Papa Leo Raciu ay muling nagsusulat, hindi ng bagong dokumento, kundi ng liham para sa isang batang obispo sa Amazon. Isang simpleng paalala. Kung ang katotohanan ay hindi popular, ipahayag mo pa rin. Kung ang awa ay hindi sapat, idagdag mo ang sakripisyo. Kung ikaw ay mag-isa, tandaan mong hindi ka talaga nag-iisa. Ang liham ay walang siyo ng estado. Ngunit sa kamay ng obispo, iyon ay parang selyo ng pananampalatayang muling pinanghawakan. At si Riona. Habang lumalalim ang gabi, minsan siyang tumingin sa langit mula sa kanyang bintana. Tahimik. Walang panalangin. Wala ring salita.
Isang buntong hininga lang. At marahil mula sa langit, isang kumpirmasyon, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na pinili ang pagtitiis kaysa pag-angat ng sarili. Ang simbahan ay hindi pa tapos. Hindi pa ito malaya sa ulap. Marami pang dapat linisin. Marami pang sugat ang kailangang pagalingin. Ngunit ang direksyon ay malinaw. Ang liwanag ay muling nagpapakita. Ang tinig ay muling naririnig. Hindi ito pagbabalik sa kahapon. Hindi ito nostalgia. Ito ay pagbabalik sa katapatan, hindi sa sistema, hindi sa estilo, kundi sa katotohanang walang hanggan. At sa dulo ng lahat, sa gitna ng mundo na laging naghahanap ng bago, isang matandang simbahan ang muling tumindig, hindi upang ipakita kung gaano siya kalakas, kundi upang ibulong sa lahat. Narito pa rin ako. At kilala ko kung sino ako. Kung nagustuhan mo, i-like ang video at mag-subscribe sa channel.